Hello po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw, gagawa po tayo ng sa malamig sa gata o yung gulaman sa gata. Okay, ito kasing dessert na to o itong drinks na to, nakikita ko ito nung maliit pa ako. Kaya lang lately, ngayong mga panahon na to, hindi na ako masyadong nakakakita ng ganitong dessert o yung gulaman drinks. Ang nakikita ko ngayon, yung parang sa malamig talaga, gulaman. Tapos nilalagyan nila yung syrup na ginawa nila, tapos alagay doon. Ito kasi nakikita ko nung maliit pa ako eh. So tatandaan ko, masarap po itong gulaman drinks na ito. Okay, at ito po mga kailangan natin. At sa gata po siya natin gagawin, kaya po kailangan ng gamitin natin dito talagang fresh na niyog. So, fresh na gata. Hindi pwede yung nasa lata kasi medyo kasi iinumin natin ng yung hindi natin lulutuin yung gata eh. So, kailangan talaga fresh ang gamitin natin gata. Kung wala naman kayong fresh na niyog, pwede yung coconut cream powder. Yun, mas okay pa yun. At ito pa yung iba nating kailangan. Meron po tayo ditong gulaman bar. Ito, i-dissolve natin. Gagawa tayo ng iba't ibang kulay at dito po natin i-dissolve sa pandan water. Kaya kailangan natin ng pandan, i-boil natin, kukuha tayo ng pandan water. At kailangan po natin ng iba't ibang kulay, red, green, and yellow. Kung alin lang yung meron kayo, optional lang naman yon. Kasi gagawa ako ng iba't ibang kulay na gelatin, nata de coco, at kailangan po natin ng buko. Kasi ito, parang shredded coconut ito, oh, yung kinayod na buko. Lalagyan natin ito. Kung meron kayong sariwang buko, mas okay. At saka sugar, kailangan natin ng sugar siyempre. Then, itong pandan flavoring. Vanilla essence. Okay, kung meron kayong sago, boiled na sago, mas okay kung lalagyan natin nun. Mas masasarap itong ating gagawing gulaman drink sa gata. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa natin ng gulaman drink sa gata. Okay, sa malamig sa gata. Okay, umpisahan na po natin. At ngayon, ang susunod po nating gagawin, so itong pinaglagaan natin ng pandan. Okay, meron tayo dito yung boiling na pinaglagaan ng pandan. Alisin po natin itong mga dahon. At dito, ilalagay natin itong gelatin bar. Pwede po kayong gumamit dito ng gelatin powder. Kaya lang, mas gusto kong ginagamit itong gelatin bar kasi magandang firm ito eh. Okay, ang gagawin natin dito, hintayin nating ma-dissolve completely itong gelatin bar. Tunawin natin dito sa pinaglagaan ng pandan. Okay, hintayin nating ma-dissolve siya completely. Okay, then ngayon nag-dissolve na siya. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng konting sugar, mga 2 tablespoon. Para noon, hindi masyadong matabang yung gelatin na gagawin natin. Okay, hintayin nating ma-dissolve yung sugar. Okay, then ngayon, okay na ito. Ang gagawin natin ngayon, meron tayo dito yung isa pang cooking pot. Ang gagawin natin dito, ita-transfer natin dito. Meron tayo ditong strainer.
Okay, salain natin. Then, ito po, hahati-hatiin natin at lalagyan po natin ng color, yung 3 colors, yellow, green, and red or pink. Yun po ang gagawin natin dito. Hati-hatiin natin itong pinaglagaan ng pandan na i-dissolve natin dito yung gelatin bar. Okay, hati-hatiin natin ito. Lalagyan natin ng 3 kulay. And then, pakuluin lang natin sandali at ilalagay po natin ito dun sa lalagyanan para mabuo. Hati na natin yung ating mga gelatin, yung na-dissolve na gelatin. So, dito, unahin natin yung red color. Yan, lagyan natin ng kulay red. Basta't matunaw lang yung food color, okay na to. Okay, hintayin natin kumulo pa minsan. Okay, so pwede na to. Turn off natin yung heat. At ito po ay ita-transfer natin doon sa isang aluminum at hihintay natin mabuo. Ganito rin yung gagawin natin doon sa yellow at saka yung green. Okay, at ngayon dito nagawa na po natin yung kulay green at saka yung red na gelatin natin. So, itong yellow ang last na ginawa natin. Then, ito din. Isali natin dito. Okay, ang gagawin natin ngayon dito, hihintayin nating mabuo. At makakagawa na po tayo ng ating gelatin dessert. Okay. Hintayin nating mabuo para magawa natin yung ating dessert. Maghihintay na lang tayo. At ngayon, pagkaraan po ng halos 2 oras, nabuo na itong ating gelatin. So, ito po, pwedeng 1 oras lang, kaya lang ginawa kong 2 oras, then nilagay ko sa ref para nun mas mag-firm siya, kaya inabot ako ng bali 3 oras dito, pero buo na yan. And then itong pandan flavor, ang ginawa ko po dito, hindi ko na ipakita kanina, ito po ay nilagay ko noong i-binoboil ko yung pandan leaf doon sa water. So ito po nilagay ko po doon pang flavor doon sa pandan water. So, doon po natin ilalagay ilang drops nitong pandan flavoring. So, kasi kanina hindi ko na ilagay Hindi ko na ipakita. Then, ngayon, ang gagawin natin, so, narito po yung ginata natin, no? Doon sa fresh na niyog. Then, itong gata, ang gagawin po natin dito, ang ipapanggata natin dito, pwede rin yung pinaglagaan ng pandan. Kaya lang, kailangan medyo warm siya. Huwag yung masyadong malamig at huwag naman yung masyadong mainit. Then, ito nasa 5 to 6 cups of gata po ang nakuha natin. This is fresh na coconut milk po ito. Then, yung pangalawa, yung panguna, yung pangalawa, at saka yung pangatlong gata. Okay, kasi sa paggagata natin, hindi dapat maraming tubig kaagad. So, itabi muna natin itong mga ito. So, narito yung ating tapioca pearl. Ito po ay mini tapioca pearl. Ang nilagyan ko lang ito ng konting gata para nun ma-absorb ng tapioca pearl yung gata. Then, yung ating buko, nata de coco, sugar. Set aside muna natin itong mga ito. Ang gagawin natin ngayon dito sa mga jelly, ikakat natin ito for cubes. I-cubes muna natin ito. So, ang gagawin natin dito, hihiwa-hiwain natin. I-cut natin ito. Kukuha tayo ng cubes dito.
Okay, depende sa inyo. Gusto nyo, ilagay nyo lahat ito. Kaya lang, try ko muna itong tigkakalahati. Okay, ang gagawin natin dito, so, ganyan, no? Then, dito po, tabi natin ito, ha? Then, narito yung ating coconut milk. So, ang gawin natin dito, lagay muna natin itong sugar. So, pag medyo matatabangan kayo, lagyan nyo pa ng sugar. Ito po, wala tayong ilalagay dito kundi coconut milk lang. Hindi ko ito lalagyan ng condensed milk or yung whipped cream. Wala akong ilalagay dito. Ito lang talaga. Kasi, pag nilagyan natin ito ng mga milk, ang mangyayari dito, parang buko panda ng mangyayari dito. Kasi ito, parang, kumbaga sa coconut, jelly in coconut milk o yung dessert in coconut milk. So, dito ilagay natin itong nata de coco, itong buko, ilagay natin itong vanilla essence. Essence ito, hindi ito extract. Then, dito po, ilalagay natin itong mga jelly. Yan o. Itong yellow. Try nyo po ito kasi masarap po ito. Depende sa inyo. Gusto nyo lagyan ng mga whipped cream, yung all-purpose cream, o kaya yung condensed milk. Okay, ang gagawin natin dito, haluin natin. So, ganito lang, oh. Hindi natin ito dapat na yung masyadong thicken siya o yung medyo lapot-lapot. Kasi, drinks ito kumbaga sa jelly drinks. Parang sa malamig, yun. So, ito, ganito lang yan, oh. Diba? Napakasimple lang gawin. Then, taste lang natin, kung medyo matabang pa yung sugar, mag-add tayo. At ito po, ang gagawin natin, ilalagay natin ito sa ref. Kailangan ito, medyo malamig siya. Mas malamig, mas masarap. Diba, oh, ang ganda. Oh. Sarap yan. Okay, lagay po natin ito sa ref. Pag malamig na, then ngayon, pag malamig na, pwede na po natin itong i-transfer sa mga cup o yung lalagyanan, sa mga tumbler, at pwede na po natin itong i-serve. Okay, maghihintay na lang tayo. At ngayon, pagkaraan po ng halos mag-iisang oras na nailagay po natin ito sa ref, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating gulaman dessert sa gata. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking dito po sa ating OIC Sarap Channel. Thank you po. Bye!